Sigurado ka na bang pakakasalan mo si Miriam, Anton? Napatingin si Anton sa nanay niyang si Melly. Umuwi siya sa isla kung saan siya lumaki. Isinama niya ang nobya niyang si Miriam na nakilala niya sa Mindoro. Noong nagtitraining pa lang siya. Nandoon sila para ipaalam sa kanyang mga magulang at mga kapatid na ikakasal na sila ng dalaga. Nagpatuloy si Anton sa paghihiwa ng mga gulay. Sigurado na po ako, inay. Hindi na rin naman po ako bumabata. Gusto ko na rin naman pong mag-asawa. Naunahan na ho ako ni Leo. Hanggang sa mga oras na yon, masama pa rin ang kanyang loob kay Leo. Pangalawa siya sa magkakapatid at bunso naman si Leo. Sinuportahan niya ito sa pag-aaral. Nakatapos naman sa kolehiyo pero hindi nagtrabaho sa barko at nag-asawa kaagad. Hindi tuloy nito nagamit ang pinag-aralan. Praning at silosa pa ang napangasawa kaya binigyan na lang ng negosyo sa bukid. Sayang, kung alam lang ni Anton na ganoon ang kahihinatnan ng ilang taon nitong pag-aaral, siya na lamang sana ang nag-aral. Hindi sana siya magtsatsaga sa pagiging boson lamang sa barko. Mas may pag-asang mapromote pa siya o maging kapitan. Pero marami na ang nangyari at hindi niya na rin mababago ang nakaraan. Abay, ilang buwan pa lang ba kayo ni Miriam magkakilala at magkasintahan? Sa kwento mo lang siya nakikilala namin ang itay mo. Tapos, uuwi ka rito at biglang magpapakasal ka na. Umamin ka nga. Nabuntis mo na ba ang nobya mo? Tanong pa ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Anton. Inay, hindi po. Gusto ko na lang po talagang magpakasal at magkaroon ng sarili kong pamilya. Mahal ko rin po siya. Mabait at mapagmahal sa pamilya si Miriam. Kaya alam ko pong mabuting babae ang mapapangasawa ko. Alam niyang ilang buwan pa lamang ang relasyon nila ni Miriam. Pero ngayon lang siya naging sigurado sa isang babae. Kaya hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa at gusto nang pakasalan ito. Total, gusto niya na rin namang bumuo ng sariling pamilya. Napabuntong hininga ang kanyang ina. O sige, kung yan ang gusto mo. Ang gusto ko lang naman talaga, maayos ang mapapangasawa mo. Para maging maayos din ang buhay mo. Ang laki niyo na talaga. Isa-isa na kayong nag-aasawa. Naiiwan na kami rito ng itay mo. Tipid na lamang siyang umiti. 5 silang magkakapatid. 1 lang ang babae at puro na silang mga lalaki. Kaya madalas talaga palagi ang away. Pero nakakasundo rin naman kapag nangangailangan ng isa. Napangiti si Anton. Salamat po, inay. Pangako po magiging maayos ang buhay namin ni Miriam. Kaya hindi nyo na po kailangan mag-alala. Saka pwede nyo naman pong kilalanin si Miriam kahit kasal na kami. Mas magaan po siyang kasama kapag komportable na po siya sa inyo. Dinungaw niya sa sala si Miriam. May kulambo ito sa mga paa. Iyon ang isang bagay na natatawa si Anton pero nagustuhan niya rin. Hindi pwedeng walang kulambo ang kanyang nobya kahit nasaan man ito. Gusto nito ang texture ng kulambo kaya hinahayaan niya na lang. Kapag nasa public place, minsan ay talagang pinipigilan niya na lamang si Miriam. Nakikipagkwentuhan ang kanyang girlfriend sa kanyang kapatid na si Dolores. Pinapakita ng dalaga ang kanyang mga picture noong bata pa at noong teenager pa lang siya. Tinapos na ni Anton ang pagluluto. Nagre-request ng putsero ang kanyang mga magulang kaya nagluto siya. Minsan na lang maglambing ang mga ito sa kanya dahil minsan na lang din naman siyang umuwi. Okay naman bang pamilya ko sa'yo? Tanong ni Anton nang maghanda na sila sa pagtulog. Tinapos ni Miriam ang pagsusuklay. Oo, ayos naman. Medyo nagkakailangan lang minsan pero normal na naman siguro yon. Magaan niyang dinampian ng halik ang balikat ni Miriam. Huwag ka sanang magsisi na magpakasal sa akin. Alam ni Anton na may problema pa sa pamilya si Miriam. Hindi naman sa hindi siya tanggap. Ayaw pa lang ng pamilya nito na magpakasal ang kanyang girlfriend. Breadwinner ang dalaga, kaya hirap pakawalan ng pamilya ang kinalakihan nito. Pero si Anton, gustong-gusto niya na. Nais niyang maikasal sila ni Miriam bago siya magtrabaho sa barko. Para naman may asawa na siyang uuwian at babalikan. Bukod doon, gusto na rin naman ni Miriam at para sa kanya, desisyon lamang nilang dalawa ang mahalaga. Saka na lang nila haharapin ang mga magulang nito kapag nagawa na nila ang kanilang gusto. Naiinggit na rin siya sa kanyang mga kapatid na may mga anak na. Gusto niya rin ng may matatawag na sariling pamilya.
Nasa tamang edad na naman sila ni Miriam, kaya hindi na rin talaga problema sa pagitan nila ang magpakasal. Napangiti naman si Miriam. Sasama ba ako sa'yo kung may balak akong magsisi? Magpapakasal ako sa'yo, Anton. Wala nang uurong. Nagplano na nga sila sa kanilang kasal. Simple lang naman iyon at hindi na nag-imbita pa. Tanging ang mga magulang nila at mga kapatid ang nandoon. Magkahawak kamay sina Anton at Miriam habang papunta sa munisipyo. Saka na lamang ang kasal sa simbahan kapag okay na sila sa pamilya nito. Bumibilis ang tibok ng puso ni Anton sa magkahalong excitement at kaba. 8 buwan na ang lumipas mula nang una silang magkita ni Miriam sa isang bookstore. Kahit na maikli ang kanilang relasyon, matindi pa rin naman at puno ng assurance at pag-ibig. Medyo kinakabahan ako, bulong sa kanya ni Miriam. Mahinang tumawa si Anton. Hindi ka dapat kabahan. Ikakasal na tayo. Dapat masaya ka lang. Nang sumama ka sa akin dito, pinili nating dalawang huwag munang isipin ng iba. Kaya alam kong gagawin natin to ng maluwag sa kalooban mo. Napangiti si Miriam. Anton, nitong nakalipas na 8 buwan ang nakapagpabago at pinakamasaya sa buhay ko. Ipinakita mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng mahalin ng malalim at walang pasubali. Nangangako akong tatayo sa tabi mo palagi. Sasamahan ka sa mga pangarap mo. Maswerte akong nakilala kita. Hinaplos niya ang buhok nito. Miriam, mula nang magkakilala tayo, alam kong ikaw na rin ang gusto kong makasama habang buhay. Kapag nasa paligid ka, nagdadala ka palagi ng saya at pag-asa sa akin. At ipinapangako kong pahahalagahan at susuportahan din kita hanggat kaya ko. Malaking karangalan para sa akin ang maging asawa mo. Tumabi sa kanya si Miriam. Kumikinang ang mga mata nito na may halong saya at kahinaan. Sa pagsisimula ng seremonya, ginabayan sila ng opisyal. Kalmado ang boses ni Anton kahit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang hawak ang mga kamay ni Miriam. Pagkatapos ng seremonya, lumabas silang ganap ng mag-asawa. Niyakap na nila ang mga buhay bilang mag-asawa. Hindi tiyak ang landas na tatahakin nilang dalawa pero sa sandaling yon, isang bagay ang natitiyak nila. Sabay nilang sinimulan yon, kaya sabay din nilang paninindigan. Oh, Kuya Anton, mabuti naman at nakauwi na kayo ni Ate Miriam. Saad ni David, kapatid ni Miriam, na tumabi para papasukin siya. David, nandito bang nanay at tatay mo? Tanong ni Anton dito. Tumango si David ngunit halatang kuryosidad nito. Oo, nasa sala sila. Pumasok na kayo. Pagpasok ni Anton sa loob, naririnig niya ang mga boses na nagmumula sa sala. Sinundan nila si David kung nasaan ang mga magulang ni Miriam. Nakaupo ang mga ito sa sofa at nanonood ng TV. Nalipat ang atensyon ng mga ito kay Anton nang makapasok na siya at biglang nagkaroon ng tensyon ng kapaligiran. Magandang umaga po. Ang awkward na simula ni Anton. Sana hindi po namin kayo naaabala. Tinanggap naman ng ama ni Miriam ang kaniyang pagmamano. Anton, ikaw pala yan. Mabuti naman inuwi mo na itong anak ko. Tumingala din ang ina ni Miriam. Panandali ang sumilay ang ngiti nito bago napalitan ng kuryosidad. Napatingin si Anton sa kanyang asawa nang manlamig ang mga kamay nitong hawak-hawak niya. May gusto po sana akong sabihin. Nag-aalangan si Anton na sumulyap sa mga magulang ni Miriam. May importante po kaming gustong sabihin sa inyo ni Miriam. Hininaan ng ama nito ang volume ng TV. Tungkol saan ba, Anton? Huminga muli ng malalim si Anton. Kami po ni Miriam. Kasal na po kami. Isang nakabibinging katahimikan ng sumunod. Lumipad ang kamay ng ina ni Miriam sa bibig nito. Halatang gulat na gulat. Parang biglang sumikip ang buong bahay. Anong ibig mong sabihin na mag-asawa na kayo? Sa wakas ay nagawang magtanong ng ginang. Nanginginig pa nga ang boses. Nagpakasal na po kami nung nakaraang linggo, sabi ni Anton. Hindi po namin sinabi sa inyo dahil gusto po naming tiyakin na magagawa namin pong maikasal sa lalong madaling panahon po. Tumigas ang ekspresyon ng tatay ni Miriam. Hindi nyo man lang naisip na kumonsulta sa amin bago gumawa ng ganitong desisyon? Ano bang sinabi ko sa iyo, Miriam? Ang dali ng pakiusap naming huwag ka munang mag-asawa. Ano bang mahirap doon? Nangilid ang mga luha ni Miriam. Tatay naman, hindi na rin naman po kasi ako
Ako bumabata? Kailangan ko pong bumuo na rin ng sarili kong pamilya. Mabuting lalaki rin naman po si Anton. Pero papaano ang mga kapatid mo? Sino magpapaaral sa mga to? Asus, Ginoo, ikaw lang ang inaasahan kong aalalay sa amin ng tatay mo. Tapos bigla ka naman nag-asawa. Bulalas naman ng ina ni Miriam. Mas lalong inilapit ni Anton si Miriam sa kanya. Alam niya naman ang pagiging breadwinner ng kanyang asawa sa pamilya nito. Kaya mas lalo niyang pinilit na makasal na rin sila. Gusto niyang mabawasan ang responsibilidad na ibinibigay ng mga magulang ni Miriam dito. At alam niyang gusto na rin iyon ng kanyang asawa dahil pagod na rin ito. Hindi naman ipagdadamot ni Anton si Miriam sa pamilya nito. Hahayaan niya pa rin ang kanyang asawa sa gusto nitong mangyari. Ang gusto lang nilang pareho, magkaroon ng limitasyon ang mga magulang ni Miriam sa pagbibigay ng responsibilidad sa kanyang asawa. Huminga ng malalim si Anton. Naiintindihan ko po kung nabastusan kayo sa ginawa namin at hindi niyo po matanggap. Pero masaya po kami ni Miriam sa naging desisyon namin. Hindi ko rin po siya pinilit. Pero gusto pa rin po namin ang blessings ninyo. Ayaw ko rin naman pong magkaroon po kayo ng hindi pagkakaunawa ni Miriam. Nangilid ang mga luha ng nanay nito. Pero bakit? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Nabigla kami rito. Alam ko naman po yun, sabi ni Anton. Pero naramdaman namin ni Miriam na tama na po ang timing para sa amin. Hindi po namin nais na maghintay at ipagsapalaran na may mawala sa relasyon po namin. Mahal po namin ang isa't isa at gusto po naming simulan ang buhay ng magkasama sa lalong madaling panahon. Tumayo ang ama ni Miriam. Namumula ang mukha sa galit. Hindi ko matatanggap. Hindi man lang kayo nagpaalam. Napakabata pa ni Miriam. Marami pong magagawa. Tinali mo agad sa'yo. Hindi na napigilang magsalita ni Miriam. Hindi po namin sinabi dahil tututol kayo. Ako po ang mismong nagsabi kay Anton na pamilya niya na lamang muna ang nasa kasal namin. Ayaw niyo lang naman po ako magpakasal dahil ako ang inaasahan niyo sa mga kapatid ko. Pwede naman po yun eh. Hindi naman po ako magdadamot. Pero Nay, Tay, may buhay di naman po ako. Gusto ko pong makasama ang taong mahal ko. Hinawakan ng mahigpit ni Anton ang kamay ni Miriam. Gusto niya itong yakapin pero hinayaan niya na lamang. Mas magandang ilabas na nito lahat ng nararamdaman. Umiwas ng tingin ang mga magulang ni Miriam. Napabuntong hininga si Anton. Mahirap din naman sila noon. Umangat lamang sa buhay nang maging seaman ang kanyang kuya. Inaasahan sila ng mga magulang nila pero hindi umabot sa puntong ipapadala sa kanila lahat ng responsibilidad. Naiintindihan ko po na galit kayo, sabi ni Anton, sinusubukang manatiling kalmado sa kabila ng tumitinding tensyon. Pero hinihiling po namin sa inyo na tanggapin na kasal na po kami at pareho po namin ginusto ito. Pinunasan ng nanay ni Miriam ang sariling mga luha. Nagdesisyon kayo nang wala man lang pasabi sa amin. Napabuntong hininga si Anton. Pasensya na po, pero nasa inyo pa rin po ang pagrespeto namin. At gusto ko pong maging maayos pa rin po tayo sa kabila ng ginawa po namin. Mabigat ang sumunod na katahimikan. Nanatiling mahigpit ang tingin ng ama ni Miriam habang umiiyak pa rin ang nanay nito. Kitang-kita ni Anton ang pagpupumilit sa mga mukha ng dalawa. Bigyan mo kami ng oras. Kailangan namin ng panahon para tanggapin itong ginawa ninyo sa aming dalawa, sabi ng nanay ni Miriam. Opo naman po, sagot ni Anton at tumango. Nire-respeto po namin ang gusto ninyong mangyari sa ngayon. Lumapit ang ama ni Miriam sa kanya. Kung gusto niyo talagang magsama, magtayo ka ng bahay sa katabing lupa namin. Ipinagbibili yun ni Sally. Gusto ko sa malapit lang sa aming tumirang anak namin at hindi sa isla na yon. Tay naman, tutol agad ni Miriam. Wala pa pong pera at sapat na ipon ng asawa ko. Sa susunod na buwan pa lang po siya sasakay ng barko. Huwag naman po kayong magbigay ng ultimatum kay Anton. Matalim na tumingin ang tatay nito sa kanya. Hindi, dapat magtanda kayo. Ikaw Miriam, nagdesisyon ka na parang wala kang magulang. Magpapakasal kayo. Wala kayong sariling bahay. Ano kayo? Makikisiksik dito sa bahay ng mga magulang ni Anton sa isla? Hindi pwede yun. Desisyon ninyo yan, kaya panindigan ninyo. Kaya dito ka lang, hanggang hindi pa nakakapagtayo ng bahay si Anton dyan sa katabing lupa.
Walang nagawa si Anton kundi iwan muna si Miriam sa bahay na yon. Nang tumalikod si Anton para umalis, nakaramdam siya ng matinding inis. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa silang pahirapan ng ganoon. Gayunpaman, alam rin naman ni Anton na may kasalanan sila ni Miriam, kaya susunod na lang siya sa mga kondisyon ng mga magulang nito. Tama rin naman ngang may sarili silang bahay. Yun nga lang, hindi niya naisip na roon bumili ng lupa. Gusto niyang malapit sana sila sa bayan, lalo na't may maliit na lupa sila roon. Titira muna ang asawa niya sa isla kasama ang kanyang mga magulang. Magtatrabaho siya sa barko at mag-iipon para sa bahay na ipapatayo nila. Pero wala naman na siyang magagawa. Iyon ang gusto ng ama ng kanyang napangasawa. Kaya susunod din siya para na rin sa ikabubuti ni Miriam. Ano? Sinabi nila yon? Grabe naman sila sa inyong dalawa. Bulalas ng kanyang ina nang ikwento niya rito ang nangyari. Huminga ng malalim si Anton, pinasadahan ng kamay ang magulo niyang buhok. Kaya nga po, kahit ako, hindi na rin makapaniwala na sinabi nila yon. Nilinaw po nila na hindi po kami maaaring magsama hanggang hindi ako nagtatayo ng bahay malapit sa kanila. Nanlaki ang mata ng kanyang ama at hindi na rin makapaniwala. Ano? Sinabi talaga nila yon? Ano bang tingin nila kay Miriam? Dalaga pa? Mag-asawa na kayo. Kahit ayaw nila, hindi na dapat sila nangingialam. Saka ang laking abala at aksaya ng oras. May lupa tayo malapit sa bayan na. Sa inyong magkakapatid, sa'yo na nga namin pinaubaya. Hindi na rin namin napupuntahan at pamana lang sa akin ang tiyahin ko. Bakit hindi na lang doon? Sinabi ko na rin po yung plano ko sa kanila pero ayaw talaga nila. Sabi ni Anton at napabuntong hininga na naman. Gusto pa nilang magtayo kami ng bahay sa isang kapirasong lupa malapit sa bahay nila. Ayaw po nilang malayo si Miriam sa kanila. Nagsalubong ang mga kilay ng kanyang ama sa pagkalito. Pero bakit? Hindi pa ba sapat na kasal kayo at nagsisimula ng buhay na magkasama? Kung ako ang ama ni Miriam, hahayaan ko nang kumawala at nang malaman kung paano mabuhay ng walang pamilya. Umiling si Anton, baka sa boses niyang frustration. Wala nga po silang pakialam kung kailan mag-asawa na po kami, saka po nagbigay ng kondisyon. Napailing ang kanyang ina. Bakit nila ipapataw ang ganong kondisyon sa inyo? Pinapahirapan pa kayong dalawa parang mailalayo pa nila si Miriam sa'yo. Ano bang akala nila sa atin? Mayaman? Na napupulot lang ang pera? Napasulyap si Anton sa kanyang ama. Kailangan ko pa pong mag-ipon para makabili ng lote na gusto nila. Magsisimula pa lang po ako sa trabaho tapos gusto nila makapagpundar na po ako agad ng bahay at lupa. Kaya sana po maintindihan ninyong baka hindi po muna ako makakapagbigay. Yun po muna ang uunahin ko. Oo, ayos lang anak. Hindi ka naman namin inuobligang magbigay. Masaya na kami na may iabot ka man o wala. Sinapo ng kanyang ina ang sariling noo. Nakausap mo na ba si Miriam tungkol dito? Anong sabi niya? Dapat manindigan din siya sa mga magulang niya. Hindi pwedeng ikaw lang. Naiinis na rin po siya katulad ko. Pag-amin ni Anton. Pero hindi niya naman din po kayang sumuway sa mga magulang niya. Isang beses lang po yung hindi sumunod. Yun nga pong nagpakasal siya sa akin. Tumayo ang kanyang ama at lumapit sa kanya. Ang hirap ng sitwasyon mo anak. Naisip mo bang makipag-usap muli sa mga magulang ni Miriam? O kaya kung gusto mo, kami na lang ang makipag-usap ng nanay mo. Ano sa tingin mo Anton? Umiling agad si Anton. O wag na po. Ayoko pong problemahin niyo pang problema po namin. Aayusin po namin itong mag-asawa. Ako na pong bahala. Okay na po sa akin na nakikinig lang po kayo sa mga hinaing ko. Tumayo ang kanyang ama at inilagay ang tasa sa lababo. Hindi pata sa inyong dalawa. Hindi dapat stress sa mga magulang niyang kinakaharap ninyo Dapat stress kung paano nyo sisimulan ng pamilya. Mga wala bang magawa sa buhay ang mga yan? Baka kapag nagkita-kita kami, magkasagutan lang. Napabuntong hininga si Anton at napatingin sa kanyang mga kamay. Kaya nga po, hindi ko rin po gusto munang magkita-kita kayo. Gusto ko po kapag maayos na lahat, saka medyo naiintindihan ko na rin naman po sila. Babae po ang sa kanila. Tiyak na kung si Dolores din ang mag-asawa, medyo maghihigpit din po kayo sa mapapangasawa ng kapatid kong yon. Bumalik ang kanyang ina sa upuan. Pero hindi sa puntong paghihiwalay namin kahit kasal na. Kung gusto ng anak namin at ayaw namin ang napangasawa,
May magagawa pa ba kami? Bilang magulang ninyo, tatanggapin na lang namin. Pipilitin namin ang aming sarili na unawain. Kaligayahan ninyo lang naman ang gusto namin ng tatay ninyo. Tumingala si Anton. Maswerte talaga siya sa kanyang mga magulang. Kaya kahit mahirap lang sila, alam niyang naging maayos ang pagpapalaki ng mga ito sa kanilang magkakapatid. Napangiti si Anton. Salamat po, Nay. Malaki po ang ibig sabihin ng suporta niyo po sa akin. Tumango ang kanyang ama. Anak ka namin, kaya malamang susuportahan ka namin. Basta makakabuti para sa'yo. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Anton. Kahit natatagalan pa siya sa solusyon sa kondisyon ng ama ni Miriam, kampante pa rin siya dahil yun lang ang problema. Basta gagawin niya muna lahat para maging maayos ang pagsasama nila ni Miriam at maging okay ang relasyon nila sa mga magulang nito. Tuluyan na nga siyang nagtrabaho sa barko. Mahaba at palaging nakakapagod ang trabaho ni Anton. Magaspang na nga ang kanyang mga kamay dahil sa lubid at mga kalyo. Pero kailangan pa rin niyang magtrabaho. Parang ang hirap huminga kapag nalalayo siya kay Miriam. Mas lumalakas ang kanyang loob dahil sa kanyang asawa. Pero pinagkakait pa talaga iyon ng mga magulang nito. Kaya mas lalo siyang nagsikap. Mabuti na lang, pumayag din si Sally, ang may-ari ng lupa, na installment siyang magbabayad. Kahit nag-iipon si Anton, gusto niya rin namang may maibigay sa kanyang mga magulang. Lumipas ang mga buwan at sa wakas, dumating ang araw na nakumpleto ni Anton ang bayad para sa lote. Sakto rin na makakauwi na siya. Makakatulong siya sa paggawa ng bahay. Ano ka ba naman, Anton? Bakit naghahalo ka ng semento dyan? Kaya nga tayo kumuha ng manggagawa. Pwede mo naman yan i-monitor na lang. Bakit kailangan mo pang tumulong? Tanong ng kanyang asawa. Mahina siyang tumawa. Ayos lang. Bakasyon ko rin naman. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Hayaan mo na ako rito. Gusto ko rin maging parte ng pagbuo ng bahay natin. Namungay ang mga mata ni Miriam. Salamat. Napangiti si Anton. Para saan naman? Kasi hindi ka sumuko. Kahit maraming demands ang pamilya ko, tinugon mo pa rin. Mahal na mahal kita, Anton. Marahang sabi ni Miriam sa kanya. Napatingin si Anton sa mga manggagawang kasama nila. Ano ka ba naman? Dito mo pa napiling maging sweet, Miriam. Alam mo namang kahinaan ko ang lambing mo. Mamaya na pag uwi mo, punta agad tayo sa kwarto mo. Aray! Hindi niya na natapos ang kanyang sinasabi. Natatawang hinimas ni Anton ang braso niyang hinampas ni Miriam. Tuwang-tuwa talaga siyang asarin ito. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Mariing sabi nito sa kanya. Humalakak si Anton. Sorry na, namiss ko kasi. Alam mo namang lalaki ako. Ang tagal ko rin nasa barko. Hindi mo ba namiss yun, ha? Magsabi ka ng totoo. Malamang, namiss ko din. Napairap si Miriam. Pero baka naman nagpapaakit kayo ng babae ron, tapos isa ka rin naglolo ko. Naku talaga, Anton, sinasabi ko sa'yo, putol sa akin yan kapag ginawa mo. Wala, ikaw lang naman ang babaeng papatulan ko. Hinawakan niya ang kamay nito. Alika na nga, nagigigil na ako sa'yo. Tara na, simulan na natin. Tanggalin natin yung mga masasamang iniisip mo sa akin. Natatawang lumayo agad sa kanya si Miriam. Tinanaw niya na lamang ang kanyang asawa. Nagagalak talaga ang puso niya kapag umuwi siya at may oras silang magkasama ni Miriam. Unti-unti nang nabubuo ang bahay. Ibinuhos sina Anton at Miriam ang kanilang mga puso sa bawat detalye. Mula sa ayos ng mga silid hanggang sa maliliit na bakuran na gusto ng kanyang asawa. Kaya nang matapos, masaya silang sa wakas, may matatawag na silang sarili nilang tahanan. Mas okay na dito kayo tumira. Seaman ka. May iwan palagi ang mag-isa dito ang anak ko. Wala siyang kasama kaya mas maiging malapit dito ang bahay ninyo sa amin. Sabi ng kanyang biyanan na lalaki. Napatingin siya kay Miriam. May punto rin naman ang mga magulang nito. Mas okay na nga na doon sila nagtayo ng bahay. At least, may kasama ang kanyang asawa kapag nasa barko na siya ulit. Pero bago po ako sumakay ulit, balak po sana naming makabuo. Gusto rin po kasi naming magkaroon na ng anak ni Miriam. Imporma niya sa tatay nito. Tumango naman ito. Kayo nang bahala. Hindi ko na kayo pakikialaman dyan. Nagawa niyo na naman ang kondisyon ko. Napatunayan mo ng sarili mo. Parang nabunutan ng tinik si Anton. At least wala nang problema sa pamilya ni Miriam. Mas magaan na sa kaloobang magsama sila ng kanyang asawa.
Nang pagmasdan niya ang bagong gawa nilang bahay, habang nasa bisig niya si Miriam, nakaramdam siya ng matinding tagumpay. Sulit ang pagod, ang mga gabing kulang sa tulog, at ang pangungulila sa kanyang asawa. Yun ang magsisilbi nilang tahanan. Nandun lahat ang kanilang pangarap, ang kanilang mga pangako, at ang pag-ibig na magiging koneksyon nila sa isa't isa. Pabalik-balik si Anton sa sala. Hindi siya mapakali habang naghihintay. Nasa banyo si Miriam at pinag-take niya ng pregnancy test. Ilang araw na rin kasi itong masama ang pakiramdam at laging nagsusuka. Maya-maya ay lumabas ang kanyang asawa. Anong resulta? Umiling si Miriam. Negative pa rin. Hindi pa rin ako buntis. Masama lang talaga siguro ang pakiramdam ko. Napabuntong hininga si Anton at niyakap ang kanyang asawa. Pareho silang umaasa at naghihintay na mabubuntis na ito. Pero ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin talaga sila nakakabuo. Kaya nagdesisyon na silang magpatingin dalawa. Pareho silang naghintay sa ospital. Magkahawak kamay sila habang nakaupo lang doon at naghihintay ng resulta. Kinakabahan ako, Anton. Sana walang problema ang isa sa atin. Gusto ko na talagang magkaroon ng anak. Malungkot na sabi ni Miriam. Hinaplos niya ang kamay nito. Wala yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Magkakaroon tayo ng anak. Pinapalakas niya ang loob ng kanyang asawa. Kahit siya, kinakabahan na rin. Hindi siya sigurado. Halos planuhin na nga nila kung kailan nila gagawin yon para siguradong makakabuo. Pero wala pa rin talagang nangyayari. Hindi pa rin niya nabubuntis si Miriam. Maya-maya ay pinapasok na sila sa loob ng klinik. Bumungad sa kanila ang isang doktor. Seryoso ito, kaya mas lalo siyang kinakabahan. Mr. and Mrs. Alban, panimula nito sa mahinahon ng boses. Nasuri ko ng results ng mga test sa inyo at isa sa inyo ang may problema. Nalinikip ang dibdib ni Anton. Nakita niya ang mga daliri ni Miriam na pinipisil ang kanyang kamay. Tiyak siyang pareho lang sila ng nararamdaman ng kanyang asawa ng mga oras na yon. Tumikhim ang doktor at tumingin ng diretso kay Anton. Mr. Alban, ikaw po ang may problema. Specifically, problema sa sperm production. Yun ang dahilan kung bakit hindi kayo makabuo ng misis mo. Parang may sumipa sa tiyan ni Anton. Hindi niya maproseso sa kanyang isip ang sinabi ng doktor. Bumaha ang kahihiyan sa kanya. Bilang isang lalaki, malaking tapak iyon sa kanyang pagkalalaki. Isang napakalaking pakiramdam iyon ng kakulangan. Pakiramdam niya, parang pinabayaan niya na rin si Miriam. Nabigo niya ito sa pangarap nilang pamilya. Humigpit ang hawak ni Miriam sa kanyang kamay. Parang bigla siyang nanghina. Tila bumagsak siya mula sa isang mataas na lugar. Tumingin ito sa kanya na puno ng pang-unawa at pagmamahal. Pasensya na, Miriam. Ako palang may problema. Basag ang boses ni Anton habang nagmamaneho pa uwi. Sana'y may mag-agawa ako. Hindi ko ginustong maging baog ako. Umiling agad si Miriam. Anton, hindi mo kailangang humingi ng sorry. Hindi mo naman ginusto at hindi naman kasalanan kung hindi mo kayang magkaroon ng anak. Hindi nagbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto kong maging masaya tayong dalawa kahit anong mangyari. Marami na tayong naharap at kaya rin natin itong harapin. Hindi ako galit. Okay lang talaga. Mahal kita. Mahal natin ang isa't isa at yun ang mahalaga. Nagdulot ng matinding emosyon kay Anton ang sinseridad sa boses nito. Itinigil niya muna ang sasakyan dahil hindi niya na kayang magmaneho pa. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Anton, ngunit napangiti siya. Niyakap niya ang kanyang asawa. Umiling si Anton. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako nagpakasal sa'yo. Magiging malaki lang ang pagkukulang ko. Sinapo nito ang kanyang mukha at pinunasan ang kanyang mga luha. Huwag mong sabihin yan. Nagpakasal tayo kasi mahal natin ang isa't isa. Anton, magkasama tayo rito. Kung hindi tayo magkakaanak, hindi ibig sabihin na hindi tayo magkakaroon ng masayang buhay. Tahan na, wala kang pagkukulang. Tandaan mo yan. Magkahalong ginhawa at lungkot ang nararamdaman ni Anton. Salamat, Miriam. Ano ka ba? Malalagpasan natin to. Sabi ni Miriam. Magiging masaya pa rin naman tayo. Kung gustong-gusto mo talagang magkaroon ng anak, mag-ampun tayo. Maraming paraan para maging magulang tayo. Huwag kang panghinaan ng loob. Mabuti na lang si Miriam ang asawa ni Anton.
Kung ibang babae, siguradong hindi siya naiintindihan. Pero kahit sabihin nitong ayos lang ang lahat, alam niyang marami pa rin silang pagkukulang. Ang pagkukulang na yun ni Anton, pakiramdam niya ay utang na kailangan niyang bayaran sa kanyang asawa. Kaya lahat ng hiling at pakiusap nito, sinusunod niya. Kahit maubos siya basta matugunan ang gusto ni Miriam, sinusunod niya na lamang. Pumihit si Anton sa kanyang tagiliran. Itinukod ang kanyang sarili gamit ang isang siko. Anong nasa isip mo? Parang ang lalim ah. Masisisid ko ba yan? Mahinang tumawa si Miriam. Puro ka talaga biro. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano ko sisimulan. Tungkol ba saan? Tanong ni Anton sa kanyang asawa. Yung kapatid ko kasi, si David. Sabi ni Miriam, nag-aalangan pang tono nito. May balak siyang mag-abroad pero kailangan niya ng pera para sa placement fee. Nanghihiram siya sa akin kasi ako lang naman ang inaasahan nun. Baka naman na matulungan mo siya. Kumunot ang noo ni Anton. David, maayos na naman ang trabaho niya. Bakit mag-a-abroad pa siya? Mas maganda kung kasama na lang niya ang pamilya niya. Hindi ko alam kung kaya pa. Magkano ba? Kabibigay ko lang din kasi ng ambag ko sa pagpapagawa ng bahay sa isla. Alam mo na, napag-usapan din kasi naming magkakapatid na ipagawa ang bahay ng inay at itay. Bumaha ang lungkot sa mga mata nito. Pasensya ka na, kaya nahihiya rin kasi talaga akong magsabi sa'yo. Sige, sasabihin ko na lang sa kapatid ko na gipit tayo ngayon. Umigting ang panga ni Anton. May ipon naman sila pero ayaw niyang galawin. Para sa kanila yung mag-asawa kapag kailangan nila. Kaya hindi niya rin maisip na ipahiram sa iba kahit kapatid pa nga ni Miriam. Ngunit nakaramdam ng guilt si Anton sa kanyang mga sinabi. Nakikiusap sa kanya ang kanyang asawa. Alam niya rin na kahit mag-asawa na sila, hindi pa rin ito kayang hindi tulungan ang pamilya nito. Kapag tungkol sa pamilya, pareho nilang kahinaan yon. Alam niyang laging nakasuporta si Miriam kapag kailangan ng pamilya nito ng tulong. Pinili niyang maging asawa ito kaya kung ano ang problema nito, problema niya na rin. Huminga siya ng malalim. Okay, sige, tutulungan natin si David. Ngunit kailangan nating tiyakin na hindi nito malalagay sa alanganin ng ipon natin. Hindi ako sigurado kung magkano ang maaari nating ibigay. Pero magbibigay pa rin tayo. Salamat at ipinaalam mo pa rin sa akin. Lumiwanag ang mukha ni Miriam na may halong ginhawa at pasasalamat. Salamat Anton, malaking bagay ito sa akin at sa pamilya ko. Tumango si Anton. Matulog na tayo. Niyakap niya ang kanyang asawa. Napangiti siya sa mahinang tunog ng paghinga ni Miriam sa tabi niya. Masaya siya kapag masaya ang kanyang asawa. Pero ang pagtulong sa pamilya nito mukhang hindi magkakaroon ng limitasyon. Ano? Ipapaampun niyo po si Marga? Tanong ng kanyang asawa sa mga biyanan niya. Bukas na ang kanyang alis para magtrabahong muli sa barko. Hindi niya alam na may hahabol pang problema. Pero hindi niya alam kung problema ba yon o isang biyaya. Kung kami na lang po kaya ni Anton ang mag-ampon, umaasang tanong ni Miriam sa ina nito. Nagkatinginan silang mag-asawa. Napatingin din siya sa batang babae na karga ng ama ni Miriam. Kung tutuusin, pamangkin din namang buo ni Miriam si Marga. Oo, alam mo naman yung si Jenny. Nagpabuntis na agad. Ilang taon lang ba yun? 14? Sinasabayan pa sa pag-iyak ang anak niya. Hindi pa kayang mag-alaga ng bata, kaya mas mabuting ipaampun na lang natin. Sabi pa ng ama ni Miriam. Hinawakan agad ng kanyang asawa ang tatay nito. Please, tayo na lang ang mag-ampon. Anton, para hindi na rin sila mapalayo sa atin. Total ka mag-anak naman si Marga. Pwede ba yon? Napag-usapan nila ang pag-aampon pero hindi niya inaasahang pamangkin nito. Gayunpaman, wala rin namang kaso sa kanya. Mas maganda na rin na hindi iba sa kanila ang batang kukup-kupin nila. Yun nga lang, may connection pa rin ito sa totoong magulang. Magkalapit lamang ang mga bahay nila. Gusto niya pa naman ng batang ulila na talaga o iniwan na talaga ng mga magulang. Pakiramdam din kasi ni Anton, mas mamahalin sila ng bata kapag sila ang nagbibigay ng unang pagmamahal sa mga ito. Ang pamangkin ni Miriam, binitiwan lang dahil hindi kaya ang responsibilidad. Kaya tiyak siyang maghahanap ito ng totoong magulang at may iwan sila ni Miriam mag-isa. Gayunpaman, hindi na rin siya tututol. Siya ang may pagkukulang sa kanyang asawa.
Kung anong gusto nito, papayag na lamang si Anton. Sige, aampunin po namin yung bata. Pero gusto ko po, apelyido ko ang dadalhin ni Marga para sa amin talagang custody niya. At kami po ang magulang sa mga mata ng batas. Sabi ni Anton sa mga magulang nito. Napailing ang ina ni Miriam. Ay sus, kailangan pa ba nun? Magkakalapit lang naman tayo ng bahay. Kapag inampun niyo si Marga, tatawagin niya pa rin nanay ang totoo niyang ina. Napabuntong hininga si Miriam. Tama naman po si Anton, nanay. Kung willing naman po talaga si Jenny na ipampun ang anak niya sa amin, mas dapat kami na po ang kilalaning magulang ng bata hanggang paglaki. Hindi naman po namin ipagkakait ang katotohanan. Gusto lang din po namin sa legal na paraan para matawag po namin talaga siyang anak namin. Yun na nga ang ginawa nilang mag-asawa. Umalis siya at bumalik sa trabahong panatag. At least may paglilibangan na si Miriam sa bahay nila. At nang makababa na siyang muli, doon naman nila inasikaso ang binyag ni Marga. Ano? Pamangkin ni Miriam yang si Marga? Pagkumpirma ng kapatid niyang si Jerry. Tumango si Anton. Oo nga, Kuya Jerry. Siya ang gustong ampunin ng asawa ko kaya hinayaan ko na lang. Napailing ang kanyang kapatid. Nako, dapat hindi kayo nag-ampun ng kapamilya ng kahit na sino sa inyo. Mas mabuti pang ibang bata. Lalo na't malapit lang sa inyo pa lang totoong magulang ni Marga. Dahil kahit sabihin yung legal na inampun ng bata, kapag lumaki at napakitaan ng mabuti ng totoong magulang, babalik at babalik sila ron. Kawawa lang kayo ni Miriam. Napatingin siya sa kanyang kapatid. Hindi naman siguro mangyayari yun. Palalakihin naman namin ng may pagmamahal yung bata. Ikaw talaga, ano ka, manghuhula ka na ba? Natatawang tinapik nito ang kanyang balikat. Bilang kuya mo, nagsasabi lang ako, mahirap na. Oo, asawa mo si Miriam pero marami pa rin pwedeng mangyari. Kaya wag bigay lahat sa asawa mo. At wag masyadong mabait sa pamilya niya. Para patas kayo, mag-ampun ka rin ng pamangkin mo. Tumaas ang isang kilay ni Anton. Sino na mga ampunin ko? Mag-isa lang ang anak ninyo. Si Leo ang maraming anak. Magpapaampun ba yun ng anak? Pinagbakasyon ko nga isang buwan sa Mindoro yung dalawa. Ayaw na agad eh. Saka, hindi naman na basta ipinamimigay ang anak kahit sa kamag-anak pa. Para ka talagang baliw, Kuya Jerry. Kapag ba hiningi ko yung anak mo, ibibigay mo? Di ba't hindi rin? Natawa na lamang ang kanyang kapatid. Napailing na lang siya. Okay na sila kay Marga. Hindi naman siguro mangyayari ang sinasabi ng kanyang kapatid. Mabilis na lumipas ang mga taon. Mas marami pa ang panahong ginugol niya sa barko kaysa sa pagstay sa kanyang mag-ina. Siguro nasanay na lang din talaga ang kanyang katawan, pero nang tanungin niya si Leo, ang isa niya pang kapatid, parang doon na siya natauhan. Wow, Tito Anton, salamat po sa laptop. Tuwang-tuwa na sabi ng kanyang pamangkin. Napangiti siya. Kapag hindi nakakabisita ang mga ito sa Mindoro, siya na lang talagang dumadayo. Minsan nga ay doon na siya natutulog ng ilang araw, kasama sina Miriam at Marga, para makita lang at makabanding ang mga pamangkin niya. 6 ang anak ni Leo kaya maingay talaga sa bahay ng mga ito palagi. Tinaboy naman agad ni Leo ang anak nito. Doon ka muna sa mama mo, magpatulong ka dyan sa laptop, mag-uusap lang kami ng tito mo. Pagkaalis ng kanyang pamangkin, lumingon naman siya sa kanyang kapatid. May balak naman akong tumigil sa pagsakay ng barko, pero hindi ko pa naiisip. Malakas pa rin naman kasi ako. Napailing naman si Leo. Hindi naman yan sa malakas ka pa, Kuya Anton. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting dito ka na lang. Magtayo ka ng negosyo, kaysa naman lagi ka na lang nasa barko. Hindi mo naman nakasama ang pamilya mo. Saka dalawa lang yan, kahit i-private mo pa yung si Marga, hindi kayo maghihirap. Imposible namang wala kayong ipon. Ang tagal-tagal mo nang nagtatrabaho sa barko. Hindi agad siya nakasagot. May mga alahas naman siyang inipon pero wala pa siyang nabibili ulit na lupa. Wala rin silang ipon dahil nagagastos din ang asawa niya sa mga kamag-anak nito. Kapag nga sasakay siya sa barko, kailangan pa niyang magbenta ng mga alahas niya para may magamit siya. Kapag nasa laot siya, nagtatayo naman ng negosyo ang kanyang asawa pero laging nalulugi dahil laging nagagastos ang puhunan kaya hindi na mapaikot. Kaya nang makauwi sila, sinubukan niyang kausapin si Miriam. Matagal na panahon na rin naman, hindi siya magdadamot dahil malaki naman ang kanyang kita. Pero ngayong tumatanda na rin naman sila, mas maganda siguro kung talagang magtabi na sila para sa kanilang sarili. Hindi naman sa nagdadamot ako, Miriam. Pero sana, huwag ka nang mag-abot ng pera sa pamilya mo.
mag-focus muna tayo sa pamilya natin. Pakiusap ni Anton sa kanyang asawa. Natigilan ito sa paghihiwa ng sibuyas bago lumingon sa kanya. Bakit? Hindi ka na ba magtatrabaho sa barko? Huminga ng malalim si Anton. Magtatrabaho pa rin pero hindi naman panghabang buhay, magiging seaman ako. Magre-retiro din naman ako at kung kaya ko pa, magtatalyer na lang ako rito sa tapat natin. Kaya sana habang maaga pa, mag-ipon na tayo para naman may mapuntahan ng ilang taon ko sa laot. Tumango naman si Miriam. Akala niya nagkaintindihan na sila ng kanyang asawa. Pero nang magtrabaho siyang muli at muling bumaba ng barko, wala pa rin naitabi ang kanyang misis. Wala pa rin silang naipon. Wala naman talaga kayong maiipon, komento ng kapitbahay ni Anton na kainuman niya. Alam na namin yung style ni Miriam. Halimbawa, makakatanggap na yan ng pera. Di mag-grocery yan ang para sa bahay ninyo. Pero may groceries din niya na bitbit para dun sa mga kamag-anak niya. Kahit yung mga kapatid niya na may mga asawa at anak na, binibigyan pa. Kaya nga, nakakabaliw ang sitwasyon mo. Daig mo pang bumubuhay ng 5 pamilya. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganyan pa rin ang bahay ninyo. Yung kilala kong ibang seaman, may mga apartment pang pinapaupahan. Maaga ring nagretiro kasi magaling humawak ng pera. Kaya ng gabing yon, pagkatapos niya roon, nagdesisyon na si Anton kung hindi kaya ng asawa niyang kontrolin ang sarili na tulungan ang mga kamag-anak nito, siya ang kokontrol. Walang mangyayari sa buhay nila kung patuloy lamang magiging ganoon ang kanilang sitwasyon. Bakit ito lang ang para sa amin? Binawasan mo ang porsyento ng makukuha namin sa sahod mo? Tanong sa kanya ni Miriam. Umiwas siya ng tingin at sumandal sa pinto. Oo, pumunta ako sa office at sinabi ko ang concern ko. Pwede naman sa kanila yon, 2 lang naman kayo. Sapat na sa inyo yan. Saka na lang kunin nyo kapag nakababa na ako sa barko para naman malaki. Saka wala naman kayong masyadong gastusin, di ba? Matalino rin si Marga kaya kalahati ng tuition fee niya sa scholarship na. Oo, sagot na lang ni Miriam. Bumuntong hininga si Anton at lumabas muna sa bahay nila. Alam niyang nabigla ito pero hindi lang makatutol. Alam nilang pareho na sapat na sa mag-ina yon. Pero sa ginawang setup ni Anton, sa halip na mapabuti, mas lalo pa yata siyang napasama. Mas madalas na silang mag-away mag-asawa. At ang palagi nilang problema, ang mga kamag-anak nito. Paano bang kulang? Alam kong sapat na sa inyo ni Marga ang pera buwan-buwan. Bakit sasabihin mong nauubos agad? Tanong ni Anton kay Miriam. Naiinis na. Bakas ang frustration sa mukha ng kanyang asawa. Anton, hindi sapat ang sweldo mo. Ang porsyento na gusto mo para sa amin ni Marga. Lagi kami nagigipit tuwing katapusan ng buwan. Hindi naman kami palaging ganito noon. Bakit ba bigla ka na lang nagdesisyon ng ganito? May babae ka ba? Naningkit ang mga mata ni Anton. Babae? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Saan ako kukuha ng babae sa laot? At hindi ko gawaing mambabae. Wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Akala mo ba, madali lang ang magtrabaho sa barko at puro pasarap? At nagigipit pa talaga kayo? Hindi ako humangmang para hindi malaman na hindi sapat sa inyo yon. Miriam, higit pa sa sapat ang ipinapadala ko sa iyo bawat buwan. Napag-usapan na natin to ha. Kabababa ko lang sa barko. Yan agad ang bungad mo sa akin. Hindi nga tayo nangungupahan. Isa lang din naman ang anak na binubuhay natin. Namula ang mukha ni Miriam. Pero paano kapag may emergency? Wala akong tabi. Nanunuyang tumawa si Anton. Mga emergency? Wala ka namang naipon talaga. Ipadala ko man lahat. Ubus pa rin. Maging totoo na tayo rito. Walang hiya. Pagod na ako, Miriam. Lagi mong ibinibigay ang pera na pinaghirapan ko sa mga kamag-anak mo. Paano naman tayo? Kahit mga kapatid mong may mga pamilya na, tinutulungan mo pa rin. Kahit nga yung si Marga, baka iwan din tayo bandang huli. Malapit lang. Kaunting lakad lang, makikita niya si Jenny. Mas close pa siya sa totoo niyang magulang kaysa sa akin na nagpapaaral, minamahal at binibigyan siya ng magandang buhay. Nangilid ang mga luha ni Miriam. Huwag mo namang idamay si Marga. Ginulo ni Anton ang buhok niya. Bakit hindi? Pamangkin mo rin yan, kahit anong mangyari. Ako, ano ba naman ako ni Marga kapag pinili akong talikuran? Sa papel lang ako tatay. Kahit saan mo tingnan, ako ang talo rito. Hindi ko nga kayang bumuo ng sarili kong anak. Ako ang may iwan mag-isa. Tamang kapatid ko. Dapat, hindi ka mag-anak mong inampo natin para akong pinagtutulungan.
Sa pagkakaalala ko, ikaw ang pinakasalan ko. Pero wala naman sa description na kailangan ko rin bumuhay ng pamilya ng iba. Hingal na hingal si Anton. Tumulo ang mga luha ng kanyang asawa. Alam niyang mali, pero mali rin naman ang ginagawa nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Miriam at hindi makapaniwala. Grabe ka na magsalita tungkol sa pamilya ko. Dinamay mo pa si Marga. Bumuhos na rin ang mga luha ni Anton. Dahil ilang taon na, ganito pa rin. Sinabihan ka na pero nakinig ka ba? Di ba hindi? Nakakasawa na. Hindi ako alipin ng mga kamag-anak mo. Pinakasalan kita dahil gusto ko ng pamilya para sa sarili ko. At hindi tugunan ng pangangailangan ng mga kapritsyo ng mga kamag-anak mo. Napahagulgol na si Miriam. Anong gagawin ko? Kapag humingi sila ng tulong, hindi ko sila matitiis. Magbibigay pa rin ako. Napailing si Anton. Magbigay ka pero wag sobra. Magbigay ka pero hindi lahat. Tayong dalawa na lang dapat. Saka yung iba mong kapatid, may mga asawa at anak na. Kaya bakit kailangan mo pa rin silang alalayan? Pinili nilang maging ganoon, kaya hayaan mong tumayo sa sarili nilang mga paa. Natahimik silang dalawa. Sobrang bigat ng palitan nila ng mga salita. Hindi niya alam kung kailan magbabago ang ugali ng kanyang asawa pagdating sa mga kamag-anak nito. Nabasag ang boses ni Anton. Ibinibigay ko ang lahat ng meron ako. Itinataya ko ang buhay ko sa laot para magkaroon kayo ng disenteng buhay ni Marga. At ang hinihiling ko lang, magtira ka. Irespeto mo naman lahat ng paghihirap ko. Kilala mo ako, hindi ako madamot. Pero ano bang gusto ninyo ng mga kamag-anak mo? Ubusin lahat? Hindi nagsalita si Miriam. Umiiyak lang ito at hindi na makatingin sa kanya. Nawawalan na siya ng gana sa kanyang sariling asawa. Parang nagtatrabaho ako sa wala. Dapat sa pamilya lang natin napupunta lahat. Naiintindihan ko. Gusto mong tumulong sa mga kapatid mo pero paano tayo? Mag-isip ka naman, Miriam. Patuloy pa ni Anton. Umalis na muna si Anton sa Mindoro. Sa kanyang kapatid na si Leo muna siya namamalagi. Kabababa niya lang ng barko pero parang hindi tahanan ang inuwian niya. Mabuti na lamang, inaaliw siya ng kanyang mga pamangkin. Yun lang ang naging pinakamalalang away nila ni Miriam. Hindi siya nangumusta. Hinayaan niya lang ito roon. Sinusuyo siya nito sa text at tawag pero masyadong masama ang kanyang loob. Bukod doon, malapit lang sa bahay nila ang pinag-aawayan nila kaya maaalala lamang niya iyon. Tinapik ni Leo ang kanyang balikat. Kung ako sa'yo, lumipat na kayo ng asawa mo, Kuya Anton. Lumayo kayo sa mga kamag-anak ni Miriam. Isama niyo si Marga para mapalayo na rin sa totoong magulang. Karapatan niyo naman yon dahil sila naman ang may gustong ipaampun ng bata. Tapos ngayon, makikipaglapit na parang wala lang. Asahan mo at kapag nakatapos siyang si Marga, baka mas una pang tulungan ng totoong magulang kaysa sa'yo na nagpakahirap ng maraming taon sa barko. Hindi niya naman muna iniisip ang lumipat. Masyado pang bago ang pinag-awayan nila ni Miriam. Bukod doon, magtatrabaho ulit siya sa barko, kaya mahirap din maghanap ng pwede nilang paglipatan. Nakasakay na ulit si Anton sa barko, hindi pa rin naaayos ang away nila ni Miriam. Pero nang makauwi, hindi rin siya nakatiis kibuin ang kanyang asawa. Gayunpaman, umiiwas pa rin siya. Ayaw niyang magkasagutan pa sila ng ganoon. Para malibang, naging abala siya sa sabong. Minsan nananalo, minsan malaki ang talo. Iniisip niyang siya naman ang naghihirap sa perang ginagamit niya, kaya okay lang kung matalo o hindi. Nagiging aliwan niya na lamang iyon pero hindi niya na namalayan na nagiging habit niya na pala. Ayan ka na naman, sabi ni Miriam, nanginginig ang boses sa kontrolado na galit. Tingnan mo itsura mo, Anton. Umuwi ka na amoy sigarilyo at pawis na pawis. Pumunta ka na naman sa sabungan. Inihagis ni Anton ang kanyang susi sa mesa. Miriam, tigilan mo ako. Pagod na ako. Nagsusumikap ako magtrabaho sa barko. At kung gusto kong mag-unwind ng kaunti, deserve ko yun. Mag-unwind? Yan bang tawag mo sa ginagawa mong kalokohan? Ang mga mata ni Miriam ay kumislap sa pagkagalit. Ginagastos mo ang kalahati ng sweldo mo sa sabong na yon. Para kang nagtatapon ng pera. Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Umigting ang panga ni Anton. Hindi ako nasisiraan ng ulo, Miriam. May karapatan akong piliin kung saan ko gagamitin ang perang pinaghihirapan ko. Huwag mo akong pagsalita ng ganyan. Bakit? Nang ilang taon niyo akong ginagawang bangko ng mga kamag-anak mo. May narinig ka ba sa akin?
Hindi ba't wala? Napatayo bigla si Miriam. Namumula ang mukha. May karapatan ako mag-alala sa ginagastos mong pera, Anton, dahil ako ang asawa mo. May mga bills tayo na nakatambak, pero ganyan lang ang ginagawa mo sa pera. Alam kong masama ang loob mo, pero wag mo naman sanang talikuran ang mga obligasyon nating dalawa. Pumasok si Miriam sa kwarto nila at padabog na isinarado ang pinto. Punong-puno ng iritasyon na napahilamos na lamang si Anton sa kanyang mukha. Pagod na siya sa kanyang asawa. Puro away na lamang ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Alam niya namang mali ang kanyang ginagawa. Natalo na siya ng malaki kanina, hindi na siya uulit. Nakita niya rin namang nagpapakumbaba na si Miriam. Siya lang talaga ang nagmamatigas. Huminga si Anton ng malalim, tumayo siya at inayos ang kanyang sarili. Nang matapos maligo at magbihis, tumabi siya kay Miriam at marahang yumakap. Sorry. Mahinang usal ni Anton. Nahihirapang huminga at barado ang ilong na sumagot si Miriam. Sorry din. Mas lalong hubigpit ang yakap niya sa kanyang asawa. Hindi niya na rin gustong palagi silang nag-aaway. Kahit naman maraming issue sa pagitan nila, mahal pa rin nila ang isa't isa. Subalit mukhang may susubok din sa katatagan ng pagsasama nila bilang mag-asawa. Kinabukasan, pumunta si Anton sa palengke. Gusto niyang bumili ng salmon para maipagluto ng sinigang ang kanyang asawa. Paborito nito yung ulam. Pangbawi niya na rin sa naging kasalanan niya sa kanyang misis. Habang inihahanda ng nagtitinda ng isda, naputol ang atensyon ni Anton sa usapan ng mga kalapit na namimili. Sinusubukang magmukhang kaswal, inayos ang kanyang pagkakahawak sa salmon at itinuon ng pansin sa mga bulungan ng mga salita. Nakasuot siya ng face mask, kaya rin siguro hindi siya namukhaan ng mga ito. Narinig ko na nakita si Miriam na laging kasama yung bagong alkalde kamakailan. Sabi ng isang babae, may bahid ng iskandalo ang boses. Bumilis ang tibok ng puso ni Anton. Sinubukan niyang baliwalain ang usapan pero hindi niya mapigilang hindi makinig. Sabi nila, hindi lang kakilala. Kabit yata. Ex-boyfriend ni Miriam ang mayor nung high school, hindi ba? Sabi pa ng isang ginang. Nakakuyom ang mga kamay ni Anton. Mabilis niyang binayaran ang nagtitinda. Hindi siya mapanatag habang nasa biyahe pa uwi. Pagdating sa kanilang bahay, dali-dali siyang pumasok sa loob. Umaasang mahahanap niya si Miriam. Pero wala ito sa bahay. Lumabas siya ulit at pumunta naman sa bahay ng mga kamag-anak nito. Nakita niya ron ang asawa. Kakwentuhan ng kapatid nitong si Arlene at hindi pa nakatulong ang naabutan niya. Hay nako, ang pangit mo kasing pumili ate. Kung sana si Mayor ang pinili mong pakasalan, di mas okay. Mas mayaman pang pamilya nun. Hindi rin kami mapagdadamutan. Hindi katulad ng asawa mong madamot. Ang yabang porkisiman. Busol lang naman. Sabi pa ni Arlene. Kumunot ang noo ni Miriam. Arlene, huwag ka nga magsalita ng ganyan kay Anton. Asawa ko ang sinasabihan mo. Hindi na nakapagpigil si Anton. Ganoon pala ang tingin ng mga kamag-anak ni Miriam sa kanya. Kumuyom ang mga kamao ni Anton sa kanyang tagiliran habang sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. Pumasok na siya sa loob. Ako pa talagang madamot Arlene, sinong madamot? Bakit? Responsibilidad ko ba kayo at ang pamilya mo? Nanlaki ang mga mata ni Miriam. Anton, napangiwi si Arlene. Ikaw pala Kuya Anton. Tiningnan niya nang may panunuya ang kapatid ni Miriam. Wow sa'yo ko pa maririnig yan. Lagi niyong hinihingi ang tulong ko. Magdadamot na ako dahil sumusobra na kayo. Kung makapagsalita ka, parang obligasyon kong magbigay sa inyo. Hindi ba kayo nahihiya ng asawa mo, Asa lang kayo ng asa sa bigay ng iba. Ang lalaki ng mga katawan ninyo, lagi niyong gagatasan tong asawa ko. Pinigilan siya ni Miriam. Please, Anton, halika na. Umuwi na tayo. Hindi lang siya nag-iisip ng tama. Sorry na. At ikaw? Mariing sabi ni Anton, nanginginig ang boses sa galit. Kabit ka ng mayor? At ngayong sinasabi ng sarili mong kapatid na dapat ay pinili mo siya kaysa sa akin? Usap-usapan ka na. Nanlaki ang mga mata ni Miriam. Anton, pakiusap, hindi naman ganun talaga. Si Arlene lang. Mas lalong nadismaya si Anton. Ano lang? Nagkakalat lang ng chismis? O katotohanan talaga? May kinalaman ka ba talaga sa mayor na yon?
punong-puno ng luha ang mga mata ni Miriam. Anton, wala. Maniwala ka. Isang beses lang kaming nagkasabay sa sasakyan nila. Kasama ko si Marga noon, nadaanan niya kami. Kahit itanong mo pa sa anak natin. Wala akong alam sa kumakalat na chismis. At ang mga komento ni Arlene. Tinalikuran niya ang kanyang asawa. Dumiretso si Anton sa bahay nila. Hindi niya alam kung hanggang kailan matatapos ang kanilang problema. Naabutan siya ni Miriam at hinawakan nito ang braso niya. Anton, makinig ka naman, Anton. Alam mo, putol niya at tumaas ang boses. Gusto ko pang maayos tong relasyon natin. Gusto kong ipagluto ka para ipakita sa'yo na sincere ako sa paghingi ng tawad, na pag-uusapan ulit natin ang mga problema. Pero ang marinig yun sa kapatid mo, grabe kayo. At ngayon nalaman ko na hindi lang may chismis na kasama mo ang mayor, kundi pati ang sarili mong kapatid parang ibinubugaw ka sa lalaking yun. Bumagsak ang mga balikat ni Miriam. Pasensya na, Anton. Hindi ko alam ang tungkol sa mga chismis hanggang ngayon. Wala akong kinalaman sa mayor. Maniwala ka man, kahit magharap-harap pa tayo ngayon, wala kaming ginagawang masama. Wala kaming relasyon at lalong hindi ko siya kabit. Inabot siya ni Miriam at nagmamakaawa ang boses nito. Pakiusap, Anton. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong magpaliwanag. Mahal kita at hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Kasinungalingan ang lahat ng chismis na naririnig mo. Naniniwala siya sa kanyang asawa. Wala rin naman siyang sapat na ebidensya at mukhang wala naman talagang ginagawang masama si Miriam. Yun nga lang, hindi niya kayang palagpasin ang narinig niya kay Arlene. Kailangan niya ng tuldukan lahat na dapat matagal niya nang ginawa. Umalis tayo rito. Saad niya sa kanyang asawa. Umawang ang bibig ni Miriam. Aha? Nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Kung gusto mo talagang maayos pa tayo, lumayo tayo rito. Magsimula tayo ng bagong buhay sa ibang lugar, malayo sa mga kamag-anak mo. Huminga ng malalim si Miriam. Kung yan ang gusto mo, sige, gawin natin. Gusto kong maayos pa ang pagsasama natin. Sorry sa lahat. Alam kong marami akong naging pagkakamali sa'yo. Kaya kung isa ito sa mga paraan para makabawi sa'yo, gagawin ko, Anton. Niyakap ni Anton ang kanyang asawa. Sinimula na nga nila ang paglilipat. Hindi pa naayos ang sigalot sa pagitan nila ng mga kamag-anak ni Miriam. Haharapin niya na lamang ang mga ito kapag malinaw na rin at hindi na makitid ang utak sa mga sitwasyon na kinalalagyan ng mga ito. Nagtrabaho siyang muli sa barko. Unti-unti nakapagsimula ng bagong negosyo ang kanyang asawa. Kaya ang sinasahod niya talagang naitatabi na lamang nila at nagagamit kapag may kailangan sila. Marga, bakit mo sa akin sinabi tong medal mo? Tanong ni Anton sa dalaga. Napangiti naman ito. Kasi nga po, kayo ang papa ko. Hindi po ako makakagraduate at magiging ganito kaswerte sa buhay kung hindi po dahil sa inyo ni Mama. Tumulo ang mga luha ni Anton. Palagi siyang nag-aalala maging ama para kay Marga. Palagi niyang iniisip na darating ang araw na iiwan din siya nito. Ngunit nagkamali yata siya. Napalaki nila ng maayos ni Miriam si Marga. Niyakap siya ng kanyang anak. Alam ko po, palagi po kayong doubtful dahil inampun niyo lang po ako ni Mama. Hindi naman po maalis sa akin ng mga tunay kong magulang pero Papa, sana alam mo po na kayo pa rin po ang una sa puso ko. Kayo po ang naging mas magulang sa akin kaysa sa kanila. Kaya walang pag-asang iwan ko po kayong dalawa. Mahal na mahal ko po kayo ni Mama. Napapikit si Anton. Salamat anak, pinaranas mo sa akin ang maging isang ama. Para kay Anton, tamang desisyon ang lumayo sila. Mas nagkaroon ng kontrol at mas nauunawaan niya ang kanyang mag-ina. Mas kaya niya ng magdesisyon at maramdaman na siya ang haligi ng tahanan sa binuo niyang pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbuo ng isang bagong buhay kadalasang nangangailangan ng pag-alis sa anino ng mga obligasyon sa pamilya. Kung minsan, ang pagsisimula ng isang bagong pamilya parang pag-alis sa pamilyar at nakasanayan. Kaya igalang natin ang bagong makakasama ng mga taong mahal natin para mas mahalin at ingatan nila ang mga mahal natin na magsisimula ng bagong yugto ng kanilang buhay, bukod at malayo sa atin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.